siyempre, sinasabi ko sa publiko na nakanda na po ang Baguio City Police Office when it comes to safety and security. Actually, we have launched the Implan Kalmang Paglalakbay. Now, the Kalmang Paglalakbay stands for kaagapay sa ligtas at maginhawang paglalakbay sa Baguio City. So ano po ito, mga ito, para maisigurado po ang seguridad na ginagawa po ng Baguio City. Unang-una, meron po tayo ngayong police visibility. Saan po yung mga police visibility po natin? Yan, sa mga, siyempre hindi nawawala sa mga tourist destinations, so parks, even sa palengke. Siyempre ngayon, Semana Santa, sa mga simbahan din po. So those are mga police visibility natin. And isa pa yung sa mga checkpoints po natin, sa mga boundaries ng Baguio City. Okay, so those are mga security preparedness natin, public safety plans. And isa pa, para sa kaligtasan din ng mga turista po natin, siyempre, sabi nga nila, ligtas ang may alam. So, gumawa po kami ng application, yun yung BCPO Baguio at View Baguio Apps. So, ano po itong BCPO View Baguio Apps? Ito yung application na magbibigay ng impormasyon sa mga turista natin. Anong impormasyon? Unang-una, yung traffic. Traffic situation. Actually, sa mga intersections po natin, yung mga tourist destinations natin, estimate crowd po natin, parking spaces na available. At the same time, yung pinaka-importante, mga ordinansya po ng Baguio City. Kasi importante. Natanong din ako minsan kung may special treatment ba sa mga turista. Kaya ang sinabi ko kung ano ang ordinansya po dito, anong batas po natin, para sa lahat po yan. So, para sa residente at both saka sa mga turista. Okay? So, yan po ang mga plano po. Yung preparation po natin. At sa matatanong na rin po kung ilan po yung na-deploy po natin. So as far as yung CBD, Central Business is concerned, nasabi ko na kung saan yung mga itong yung mga deployment natin, mga critical, yung mga parks, mga simbahan, places of convergence, palengke. So, mga 400 plus po ang dineploy po natin. At syempre, hindi rin nawawala yung regular na duties responsibilities natin. Nakantabay rin po yung different police stations. Dito sa Baguio, we have 10 police stations and we have 3 operating units. Yung operating units na yun, yung City Mobile Force natin. We have also the Traffic Enforcement Unit and we have the Mobile Patrol Unit. So, lahat ng mga stations na doon, tulong-tulong sa kaligtasan ng mga residente at sa mga turista. Sir, sa mga traffic natin, sir, may mga alternative na daan po ba na yun? Regarding sa traffic po natin, hindi nawawala yung bakasyon lane. Yung bakasyon lane po natin is for those who not need to go through the city, then they might as well take this alternative route, yung bakasyon lane. Especially so kung dediretso sa mga karatig yung mga probinsya. Okay? Then, well, aside from that is yung meron din tayong yung control points. Itong control points nito, just say for example, heavily congested na talaga yung traffic, then we might as well close a certain road just so to prevent yung gridlock, yung wala nang galawan yun kasi iniiwasan natin yung gridlock. That's why we have to close a certain road so that to give way sa mga outgoing para at least ma-decongest yung Sir, coding? Is it lifted? Yan din sa coding, we have already received guidance that hindi po malilift yung coding. So patuloy po ang coding natin dito. I think it is just proper. It is because dadami ng mga sasakyan. Kaya hindi i-lift po yung coding. So again, sa mga turista po na pupunta po dito, ay matandaan po yung mga ordinansya po natin dito at makikita sa BCPO View Baguio Apps. When it comes to traffic, yun nga, yung anti-obstruction law natin, yung mga illegal parking din natin, talaga magiging strict po tayo dyan. We advise mga turista na if ever di pa sila nakapunta dito sa Baguio City, it's better if they come to commute para hindi na nila
problemahin kung saan sila magpapark. Okay? Sir, And if ever, well, pupunta sila dito, may accommodation nila, they might as well leave their vehicle, mga respective accommodations po nila. Yes, sir. any augmentations from other areas, sir, as far as to maintain peace and order and traffic? Yes, sir. May augmentations ba Yes, sir. from other? The usual augmentation po natin, yung mga support units po natin. Let's say, for example, yung city medical dental unit natin, palaging andyan po naman nakakapay sa atin, tumutulong po sa atin. At saka, may mga CIDG, and yung RECO, yung mga members of the Regional Explosives and K9 Unit. Yan yung mga usual na kasama natin kung may event na maganito dito sa Baguio City. So, hindi rin nawawala yung suporta ng regional headquarters kasi may mga reserve force din po tayo doon. Especially yung Regional Mobile Force Battalion 15. Sir, bago na nag-green na yung araw, kahapon, parang magkailangan Yes, yes ma'am. Actually, kung maobserban, wala pang magadan sa atin. So we are expecting siguro bukas early morning. So, but then we are prepared. Andyan naman yung mga kapulisan po natin. Lalo na, maka-establish po kami ng police assistant desk ng mga patch po natin. Just in case, the motorists, nagka-problema sa daan. Kaya problema nila, mismo kasama nilang motorista, payo po sa kanila, keep their cool. Huwag po sila lumabas sa sinakyan nila tapos susunurin yung mga nakaaway nila. Else it will lead to road rage and in the end, they won't regret it. So, kalma lang po. Kalmang maglalakad lang. Sir, anniversary message lang po natin sa Ang message ko lang po sa anniversary message, actually, the reason why we are having this is pasasalamat sa mga tumutulong sa Baguio City Police Office. We cannot reach what we have achieved without mga stakeholders kagaya mo po. And of course, we have also to recognize also the contribution of the past leadership ng BCPO. Kaya kanina po, andyan po yung past na city directors. Kayo at saka the public as a whole, maraming salamat po sa inyo. Itong celebration na to is pagkilala lang po sa mga tulong nyo sa BCPO.